Si Magandang hapon Consul po. General, partner, Go ahead. Maria Cynthia Pelayo. Mhm. Consul, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Miss Weng and Mr. Ah, Weng. Yes, Opo, ma'am. salamat po. Salamat po sa Kumusta po oras. kayo? Kayo po kukumustahin Ito'y namin, nag-aalala ma'am. kami, Oo, oo. dahil merong latest na mga may impormasyon na meron na daw pong kasamang Pilipino na nawawala doon sa Nepal. Paki-confirm nga po 'yon. Opo. Ma'am, ito pong information na ito came from the Nepal Tourist Information as of 12 p.m. Nepal time. Mm. Well, the time difference po natin with Nepal is 2 hours and 45 minutes po. Opo. Bali, Miss Weng, yung Consul General po natin in Kathmandu, we have a Philippine Honorary Consul General in Kathmandu. Mm. His name is Konjen Vaidya. He met with the Home Minister po ng Nepal Mm. asking for information po on the alleged Filipino who is missing po. So until now, we are still waiting for information coming from the Nepali authorities, ma'am, Mm. on the missing Filipino. Babae ho ba yan? Reported o lalaki? Wala pong indication, Mr. Weng, if it's a male or a female po. Paano daw po, nasaan daw po yung Area. Pilipino na 'yon? Bakit napabilang siya doon sa mga nawawala? Wala rin po tayong information Mhm. doon, Miss Weng. We Mhm. are, waiting for confirmation from the Nepali authorities Mhm. because the only information na meron po tayo as of now is it is listed in the statistics given by the Nepal Tourism Board. Okay. Yun po yung dahilan kung bakit yung Honorary Consul General po natin kaagad po na humingi po ng panayam po dun po sa Home Minister po ng Nepal para po makakuha po tayo ng datos po tungkol dito po sa Pilipino na nawawala Nawala, po, na oo. nakatala po dun sa listahan po ng Nepal Tourism Board. Paano daw po natukoy na Filipino yung nawawala? Well, we can speculate because alam nyo naman, ma'am, na meron po tayong mga Filipino who are tourists in Nepal. Opo. So makikita po yan dun sa entry po sa immigration kung sino po yung mga turista Opo. at saka obviously kung sino po yung hindi. So we presume that dahil po galing po yung datos po sa Nepal Tourism Board that the person is a tourist there. Oo. Opo, tourist. Pwede ho Oh my niyong bigyan kami ng, base sa inyong mga impormasyon, ano ho nangyari ho, saan nangyari yung flash flood at mudslide na yan na sinasabi, kasi biglang bumulaga na lamang ho sa lahat yung video na talagang merong parang lugar ho doon, natabunan na lang ho ng pagbaha landslide, Consul. Opo, nakakalungkot po yung mga pangyayari pero alam niyo po na doon po sa Nepal, marami po tayong mountain areas po doon. Tapos this happened po in the border po ng Nepal and Tibet. Tapos this is also bordering po sa China. Pagkatapos po, alam niyo naman because of climate change, yung pong glacials po doon, parati po tayo nagkakaproblema when it comes to the melting of the Yes. glaciers. Pagkatapos nagkakaroon po ng sudden na ganito po, yung mudslide. Kaya po itong flash flood na ito, pumasok po siya sa Nepal mula po dun sa Bote Koshi River from the Tibet side. Okay. Yun po, makikita po natin yun sa news and I think it was also shown sa mga videos at saka sa social media po. Pag sinasabing glacier, ang pumapasok natin sa isipan parang yelo, di ba? Yun ba yung, Opo. ice na natunaw? Opo, Yun ang dahilan. natutunan. Opo. Ma'am, isa lang Opo. yung Pilipino na napaulit po na nawawala. Isa lang. Opo. O sana wag na madagdagan pa, Consul. Oo. Pero Opo. sa informasyon po ninyo, ilan ang mga Pilipinong naninirahan na po dyan sa Nepal kung meron man? Opo, Miss Weng, mga estimation po ang meron tayo. There Opo. are 300 Filipinos po in Nepal and majority of them are married to Nepali nationals. Oh.
Opo. May mga marami na siyempre sa kanila diyan, may mga anak diyan na talaga namumuhay, nag-aaral and all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Yes, ma'am. Pero Bali ma'am, kahapon nung lumabas po yung mga balita, kaagad po kaming nakipag-ugnayan po dun sa Filipino community in Nepal, opo. to check on din. Tapos tinatanong po namin kung meron silang nabalitaan na halimbawa nawawala. So ang sabi naman nila, they're all okay. Mhm. Kaya ma'am, nung lumabas itong information na ito kaninang umaga lang, na may nawawalang Pilipino, so kaya po yung contingent po natin sa Kathmandu, kaagad po siyang nag-request ng courtesy call po dun kay Home Minister Sudan Gurung, Mhm. so that makakuha po nung impormasyon po tungkol dito sa nawawalang Pilipino. So we hope na walang nawawalang Pilipino. Yes, Opo. oo. Sa ngayon ho, ilan ho ang naiulat na bilang ho ng casualty? Ito po yung mga nasawi ho dyan sa pangyayari. Opo. Yung pong count po na nakuha po namin, pero fluid po yung information po natin, Mr. Weng. Ano ba to? 31 deaths and 93 injuries. 92 yun. 31 patay, at saka nagta-translate ako, sorry. Opo, okay lang po. Sorry Para po. mas Okay, ma'am. maintindihan. Opo, 93 oo. injuries, sorry. Opo. O ini-English ko na lang kasi nakakalungkot po itong mga Talaga, pangyayari oo. po ito. Tapos po ang in-identify po dito na nationals po na apektado, mga Australians, mga Dutch, Mhm. mga Americans, Malaysians, Indians po, UK, South Africa. Yun po, nakakalungkot po. Oo. Kaya po nung kahapon, nung nagtatanong po kami sa Filipino community po, ang sinasabi po nila, naman po, they're well accounted for. Kaya kahapon, kagabi, hindi tayo masyadong nag-aalala. Pero Oo. ngayon pong umaga, nung lumabas yung balita na may nawawalang Pilipino, ayun po, ayan na. Kaya po, yung ating Honorary Consul General po in Kathmandu, nakikipag-ugnayan po dun sa Nepali authorities po to Ma'am, get more information po on the Filipino. meron po ba kayong information na hawak, ma'am, kung nung mangyaring insidenteng ito, nung araw na mangyaring insidenteng yan, kung ilan ang turistang Pilipino dyan po sa Nepal? Wala po kaming informasyon, ma'am, tungkol doon. Kasi ma'am, nangyari ito 8:37 a.m. yesterday, August 26. Opo. Yung eksaktong lugar kung saan ho yun, sabi niyo border, anong pangalan ng lugar na yun kung saan nagka-flash flood po, ma'am? Opo, ang pangalan po, Mr. Weng, is Rasuwa District in Nepal. Rasuwa. Tapos ito po, opo. So it is Nepal at Tibet border. Bali po yung bali po yung Botekoshi River po na area. Oo. Along the Lende Kole Botekoshi River. Yan yung may parang Yun po malaking, yung, parang may malaking arko. Arko na parang Oo, toll gate. Oo. Tsura. Yan po yun yung binabanggit yung Opo. Consul. Yung marami Opo, nagtatakbuhan ng mga tao Oo. doon sa video. Opo. Tama. Yun. Kung yan kumbaga yung area na yan ay maraming mga building, parang commercial, parang syudad na rin ho, may tuturing ba yan? Opo, kasi Mr. Weng, ito pong area na ito is a pilgrim site po for Kaya Hindu. marami. So may Hindu Oo. site po ito, which is sacred in Tibet, pero ang entry po dito sa area nito is through Nepal. Nepal. Oo. Kaya po marami rin pong mga Nepali na nawawala. Meron po kaming bilang noon, mga 93 Nepalese na nawawala. Tapos po, meron din maraming mga Indians who are pilgrims dun sa Hindu site na reported missing din po. Kasi may mga lugar ata dyan ang daan papunta yung sa pinakamataas na bundok. Yung pinupuntahan Ano? talaga, Everest ba yun? Mount Everest. Dyan din ho ba yun? Pumapasok? Yung sa Everest po, hindi ko masyadong kabisado po yung geography po dun sa Everest. Oo. Kasi I know yung sa Everest, iba po yung Ibang yung entry rota nun. po doon. It's not in this area.
Alright. Opo. Sige, Basta ma'am. we can check po, sir. Opo, Yes. Consul, kami po'y Kami, oo, makikipagbalitaan sa inyo sa mga Salamat. susunod na oras at araw para makatiyak po Yep, tayo doon sa opo. kalagayan ng ating mga kapwa Pilipino dyan po sa Nepal at Tibet. Ingat po kayo, Consul. Yes. Maraming salamat po. Thank you, Yes, ma'am. Miss Weng, Mr. Weng, Thank you, marami ma'am. rin pong salamat po. Mabuhay Magandang po hapon kayo. po.